Natutulog siya sa karton sa ilalim ng tulay sa Quiapo, ang halimuyak ng basura ang halos magpapigil sa kanyang paghinga. Ngayon, nagmamay-ari siya ng 10 branch ng coffee shop sa buong Metro Manila at umuwi sa isang mansyon sa Alabang. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Tanda ko pa, 22 anyos ako noon at fresh graduate ng kolehiyo sa Maynila. Ang diploma ko, pangalan ni Joseph Jojo Martinez, ay isang papel lang para sa akin. Wala akong trabaho, walang pera, at ang tanging tirahan ko ay ang bangketa sa tabi ng Ilog Pasig sa Quiapo. Ang pamilya ko sa Bicol umaasa sa akin. Bawat araw, gumigising ako na ang tiyan ko'y kumakalam, pero ang isip ko'y puno ng pangarap. Nagtitinda ako ng sampagita sa umaga, at nagtatrabaho bilang kargador sa gabi, sapat lang para may kainin ako ng isang beses sa isang araw. Ang hirap, ramdam na ramdam ko. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ako dito magtatapos. Hindi ito ang magiging katapusan ng kwento ni Jojo Martinez. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang gabi, habang naglalakad ako, nakita ko si Ginoong Salvador, ang matandang may-ari ng coffee shop sa kanto. Nakaupo siya, nakatulala, at halatang malungkot. Nilapitan ko siya. Ginoo, may problema po ba? Bakit ka concerned, binata? Hindi mo ako kilala. Alam ko po ang pakiramdam ng may problema. Siguro po, makinig lang ako, makakatulong na. Malapit nang magsara ang coffee shop ko. Wala nang bumibili. Kulang ako sa pondo para mag-renovate at magdagdag ng bagong menu. Napakatanda ko na para makipagsabayan. Pero ang kape niyo po, masarap. Ang lugar may character. Hindi po dapat ito mawala. Anong magagawa ko? Wala na akong pag-asa. May ideya po ako. Payagan niyo po akong tulungan kayo. Wala po akong pera, pero may sipag po ako at utak. Gagawin ko pong buhay muli ang coffee shop nyo. At magtiwala kayo, kailangan nyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Pumayag si Ginoong Salvador, pero sa isang kondisyon. Walang sweldo. Ang sa akin lang ay pagkain at tirahan sa likod ng tindahan. Tinanggap ko agad. Iyon ang simula. Mula sa pagiging negosyante na nagtitinda lang ng sampagita, unti-unti, naging CEO ako ng sarili kong diskarte. Pinag-aralan ko ang bawat detalye ng coffee shop. Ano ang gusto ng mga tao? Paano ko mapapaunlad ang lugar? Nag-experiment ako sa mga bagong recipe ng kape, nagdagdag ng mga panghimagas na lutong bahay, at binago ang interior ng shop gamit ang mga murang materyales na napulot ko. Kinakausap ko ang bawat customer, kinikilala ko sila. Hindi lang ako nagtitinda ng kape, nagbebenta ako ng karanasan ng komunidad. Isang araw, pumasok si Ginoong Salvador sa coffee shop. Nakita niya ang puno ng tao, ang mga tawanan, at ang bagong sigla ng kanyang negosyo. Lumapit siya sa akin, may luha sa kanyang mga mata. Jojo, ginawa mo ang imposible. Binigyan mo ng buhay ang pangarap ko. Hindi po ako, Ginoo. Ito po ang pangarap nating dalawa. Ginawa lang po natin ng magkasama. Hindi na ito ang aking coffee shop. Ito na ang atin. Ikaw na ang CEO nito. Ako ang magiging mentor mo. Mula noon, hindi na lang ako isang negosyante. Nag-iisip na ako para sa ikagaganda ng buong operasyon, hindi lang ng benta. Naging CEO ako. Lumaki kami kasama si Ginoong Salvador na naging parang tatay ko. Nagbukas kami ng ikalawang branch, tapos ikatlo, hanggang sa umabot kami ng 10. Nagbigay ako ng trabaho sa mga kapwa ko dating nasa lansangan, sa mga kapuspalad na nangangarap. Hindi ko kinalimutan kung saan ako nanggaling. Ang bawat branch, mayroong programa para sa mga kabataan na gustong matuto ng barista skills, para magkaroon sila ng pagkakataong makabangon din.
Ang kwento ni Jojo Martinez ay patunay na ang pagbabago mula sa pagiging ordinaryong negosyante tungo sa pagiging isang CEO ay hindi lamang tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng pananaw, sa pagiging responsable para sa higit pa sa sarili, at sa pagnanais na bumuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang solong pangarap. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.